nandoon ba ang tatay ni Kiefer dun sa team building kuno, 'di ba? Pero hindi naman pala team building, tryout pala. Habang patuloy na hinaharap ng Ateneo ang epekto ng trahedyang gumulantang sa kanilang basketball program, may bagong pangalang haharap sa pamumuno ng Blue Eagles. Ayon sa mga ulat, si veteran coach Louie Alas ang itinalaga bilang pansamantalang head coach ng Koponan matapos ang pagbitiw ni Tab Baldwin. So yun mga kaloys, 'di ba? Marami ding nagulat na kung bakit ay itong si yung ama nga ni Kiefer ang pumalit. Kung kayo po mga kaloys, ano sa tingin niyo kung pipili kasi 'di ba si Coach Tab dapat ang pipili ng 17 sa UAP. So for sure si Kiefer o kung sino man yung mga kaibigan siguro niya, eh, pasok na dun sa 17. Pero yun na nga mga kaloys, isa na lang ang eliminate nila. Kasi sa 20, 'di ba natanggal na yung dalawa, eh, 'di ba? Nagurgur na yung dalawa, isa na lang. Sino kayang tatanggalin nila? Kawawa naman mga kaloys, 'di ba? Yung matanggal, right? So, yun siguro yung nag-survive sa attempt, okay? Pero anyway mga kaloys, eto, let's continue dito sa balita na 'to. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villaseñor. Si veteran coach Louie Alas ang nakatakdang mamuno sa Ateneo de Manila University men's basketball team habang patuloy na nagtatangka ang programa na makabangon mula sa isang mahirap na panahon. Bagamat wala pang formal na anunsyo mula sa universidad, inuulat na si Alas ang itinalagang pansamantalang head coach ng Blue Eagles para sa... Ayan. So tandaan niyo head coach na siya. Pinalitan si Coach Tab. So advantage ito kay Kiefer kasi tatay niya, eh, 'di ba? Yung favoritism ay nandoon talaga. Hindi mo talaga maiwasan. Now, ito naman ang sinabi ni ni sino 'to, ni Junvic Rimulya, okey? Kasi 'di ba, parang maraming na-shock or maraming nag-ano talaga na akala namin team building na 'yun. So kung sa team building kasi parang yung parang brotherhood, yung teamwork niyo, parang inano niyo talaga 'di ba, 'yun ang talagang team building or kilalanin yung isa-isa. So hindi kayo magkalaban kundi as a team. Pero ang lumalabas daw sabi ni Junvic ay parang competition. Kasi may tatlong malalagas. So, may elimination. So, ibig sabihin nun, walang team building kasi pareho kayong kalaban, eh, 'di ba? You are aiming for a spot dun sa 17, 'di ba? And you have to take note, sabi ni Benji Paras, mas malaki ang kita sa UAAP kaysa, 'di ba, PBA, right? So, siyempre ano daw, eh, 6 million daw yung, per year, 'di ba? So, siyempre ay talagang makipag-ano ka talaga diyan, 'di ba? Huhusayin mo talaga. Siguro ganun din ang nasa isip ni Rene na para 'to sa aking pamilya kailangan ko talagang galingan, 'di ba? Gagawin ko talaga ang lahat, okey, para lang makakuha ko ng spot doon sa 17, 'di ba? Pero nakakalungkot nga ang nangyari kay Rene kaya tayo po ay nag-analyze dito. So sino ang nagbalita, okey, kay, Junvic na gano'n nga tryout hindi pala team building, okey? So pakinggan natin 'to mga kaloys, na ako rin ay parang, may something something bakit siya ang nagsabi doon? Bakit hindi mismo yung tao talaga na involved? Okey, eto po mga kaloys. Whose testimony was it when it was revealed that, this was not a training, but this was to weed out those who couldn't perform the activities, and therefore only 17 will be accepted into the team, but there were 20 of those who were present. Is that? There was no testimony to that effect, but there was a testimony of Coach Alas who said that. Coach Alas. So ibig sabihin nun si Coach Alas ang nag-chu-chu, 'di ba? Na hindi naman yan team building, eh. Ano naman yun, eh, parang, may selection ng 17. So sino ang magsusulat nun? Si Coach Tab. Now, 'di ba, wala na si Coach Tab, siya ang pumalit, 'di ba? May ambisyon ba yung, itong coach na 'to na tatay ni Kiefer na magiging coach para maano niya yung listahan, 'di ba? Wala na bang ibang, coach na puwedeng pumalit or planado ba ito? Kaya nagtatanong nga ako mga kaloys, eh, planado kaya ito na parang madiin itong si Coach Tab, 'di ba, na parang siya yung fall guy. 'Di ba nag-analyze tayo nun sa previous na may statement mga kaloys kung ano yung nangyari na nalunod itong si Rene na marunong naman lumangoy, 'di ba? So, alam kaya ni Coach Tab talaga yung sinasabi ni Kiefer doon sa interview, 'di ba? Kasi dapat mag-match yun, eh, na parang
'di ba, gagawin ito yung nakalinya sila, 'di ba, na ano mga kaloys na yung sa dulo ay yung mga marunong lumangoy, 'di ba, nagma-match ba ng gano'n. So, ang dami ng ano mga kaloys, na parang, bakit pinaniniwalaan ni, sino 'to, Junvic Rimulya itong si Coach Alas. Mayro'n ba silang, relasyon, magkaibigan ba sila before, 'di ba, bago nangyari ito, right? Kinonfirm ba niya kay Coach Tab na 17 lang talaga out of 20. Take note, of the numbers kasi kailangan nating gamitin 'yun sa analysis base dun sa script ni Kiefer, okey, dun sa interview. So, sa 20, 'di ba, sabi ni ano na 17 lang daw yung official. So, maglaban-laban talaga sila, right? So, kung weakest ka, boom, tanggal ka.